Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Sa puntong ito ay bibigyan muna natin ng pananaw itong naganap na mga kilos protesta hindi sa Pilipinas kundi doon sa Canada sa ginawang pagbibisita ni Marcos Jr. ng kanyang asawa na si Lisa Araneta at ang mga entourage nila. No? Bagamat halo-halo po yung nagprotesta, mayroong mga komunista na nakabase sa Canada na karamihan mga Pilipino din na dating komunista dito sa Pilipinas. Doon na po sila naninirahan at kumikilos bilang mga komunistang terorista. Pero supporter dito sa Pilipinas. Mga grupo ng migrante, Bayan Canada, at mga organizations like Anak Bayan, among others. No? Mga makakaliwa na affiliated o nakadugtong sa CPP, NPA, NDF. Mayroon din pong mga Filipino groups na mga hindi naman sila mga komunista. Pero sila ay mga ordinaryong mamamayang Pilipino na naninirahan o nagtatrabaho na sa Canada. Nag-join din po sila sa protesta. Pero sa kabuuan, ano po ang ipinapakita nito? Na kahit saan pumunta ngayon si Marcos Jr., hindi po siya tinatantanan ng mga pagkilos at mga pagpupuna at pagbabatikos ng taong bayan, ng mga mamamayang Pilipino. That even in Canada, in Japan, ganun din po nangyari. Nagprotesta din po ang mga Filipino communities sa presensya ni Marcos sa Japan and even sa Estados Unidos. So, iisa pong ipinapakita niyan, mga kababayan, kaagad, that Marcos is being rejected right now at ang kanyang gobyerno ay hindi na sinusuportahan bagkos ito ay tinatakwil. Ito po ay isinusuka ng sambayan ng Pilipino sa amang bahagi ng mundo, sa amang panig ng Pilipinas. Nararamdaman po at mararamdaman ni Marcos ang ganyang pagkagalit. Sabi ko nga, halo-halo yan eh. Mayroong mga tradisyonal na mga nagpuprotesta para lamang magprotesta. Pero nakikinabang din po sila kay Marcos, no? Itong CPP, NPA, NDF, no? Hati-hati po yung kanilang diskarte para parti-partida din po sa benepisyo. May bumabatikos, may sumasakay at may nagmamaniobra din. Kasama ni Marcos, kapag lalo na ang pinag-uusapan ay patungkol sa pagwasak at pag-atake sa mga Duterte. Ayan. So ngayon, itong patuloy na parang aninong masama at panaginip ni Marcos na naging bangungot na maging matiwasay ang kanyang state visit sa Canada o ang kanyang visit lang doon sa Canada para sa mga sinasabi niyang mga investment and other bilateral agreements and cooperation proposal sa gobyerno ng Canada, hindi po naging ganun kadali sapagkat siya ay sinundan ng iba't ibang mga pagkilos protesta doon sa bansang Canada. Pangalawa, nagpapakita din po ito hindi lamang ng pagkasuklam at pagkagalit ng mga mamamayang Pilipino. Anywhere else in the world ay nararamdaman po ang ganyang pagkagalit ng mga Pilipino laban sa administrasyon ni Ginoong Marcos. Pagpapakita din po ito, ang mga pagkilos na ito sa Japan, sa Canada, sa Estados Unidos, na talaga naman pong itinatakwil na ng mga taong bayan, itinatakwil na ng mayoriya ng mamamayang Pilipino ang gobyerno ni Marcos sapagkat ito po ay naging lantaran at garapalan na pasimuno ng korupsyon at pandarambong sa ating bansa. Hindi po siya inosente. Siya ang pinaka-guilty na itinuturo ng mga ebidensya at testimonya that Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si Romualdez, sila po ang utak, sila po ang kumumpas. Silang may hawak ng bit. 'Di ba? Hawak nila ang bit patungkol sa sistematikong korupsyon at malawakang pandarambong ng kabangyaman ng Pilipinas. Lalong-lalo na ang almost 1.9 trillion pesos na mga nawalang pondo sa loob ng 3 taon gamit po ang sindikato na parlusot at mga ghost flood control projects na ito. Walang ibang makakagawa po niyan ng ganon ka-sistematiko, ganon ka-tuloy-tuloy at ganon ka-walang takot na magnakaw at mandarambong, kundi sa utos yan at kumpas at pakinabang mismo
nila Marcos at Romualdez. In fact, ang sabi ni Saldico, hindi po bababa sa mga 56 hanggang 80 billion pesos ang matatandaan ni Saldico na i-deliver niya kay Marcos Jr., ganon din po kay Martin Romualdez at pati kila Sandro Marcos. Billion-billion po ito, mga kababayan. And yun din po ang revelations ng mga security personnel ni Saldico na mga dating sundalo na nagdi-deliver sila sa isang linggo, 3 beses, hindi bababa ang delivery bawat linggo ng mahigit kumulang 4 to 5 billion pesos. Ang na-i-deliver hanggang 10 billion, mga kababayan. Kaya naubos ang mga maleta, no? Naging bigla na lang nagkawalaan na ng maleta sa mga mall. Nandun pala, pinaglalagyan na pala ng tarantado ng putang inasorya ng mga pinagnanakaw nila. Kay Saldico pa lang yan. Hindi pa kasama kinabunuan. Itong kulukoy na ginawang state witness ngayon ni Boying Rimulya, iwan natin para kanino niya gagamitin na state witness ito. Kay Marcos, kay Romualdez, tingnan natin. But one thing is very sure, na pukaw na po at mulat na ang taong bayan. Na wala nang naniniwala na hindi si Marcos at si Romualdez ang pinakautak at pinakasentro ng kumpas ng pagkakaroon ng naturang pandarambong sa kaban ng bayan. It was indeed Marcos, it was indeed Romualdez. Sila pong dalawa ang talagang nagpasimuno ng ganitong mga katarantaduhan sa ating bayan. Pangalawa, doon sa sinasabi natin, that the protest movement, bagamat hindi pa ganon kalakas ang antas kapareho kaagad nang inabot sa biglaang mga pagkilos protesta ng kapatirang Iglesia ni Cristo, pero dumadami, lumalawak, at naging tuloy-tuloy po ang mga inisyatiba at mga partisipasyon sa naturang mga pagkilos ng ating mga mamamayan. Nagpapakita din po yan na totoo at tumutugma sa realidad ang magkakasunod-sunod na mga paglagapak at pagkalugmok sa trust and approval rating ni Marcos nitong nakaraan mula Disyembre, Marso, at ngayon May and June. Lagapak ang kanyang trust and approval rating. Umaabot po sa average 13 negative hanggang negative 15. Ito ang pinakalugmok at pinakamababa since 20 years, no? Ang pinakahuli po na lumagapak at lumugmok ang trust and approval rating ay si Gloria Macapagal Arroyo. That was 20 years ago almost. At ngayon si Marcos nangangalahati pa lang sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang poder bilang presidente. May 3 taon pa halos na itatawid niya, subalit nakikita natin talaga namang isinusuka at kinasusuklaman na siya ng mga mamamayang Pilipino. Yan po ang implication at yan din po ang indication ng pagpapakita kung bakit kahit saan siya pumunta ay sinusundan siya ng anino at bangungot ng mga protesta at mga pagtatakwil ng mamamayang Pilipino, bagamat iba't ibang kulay, iba't ibang grupo ang mga nag-oorganisa, pero protesta pa rin po yun. At pagpapakita pa rin po yun ng diskontento at pagkasuklam at pagkagalit ng sambayan ng Pilipino. Na ang ibig sabihin po, hindi na maitatanggi nila Marcos Jr. ang kanilang pananagutang kriminal na dapat na nilang harapin. Sa pagsisimula niyan ay dapat mag-resign na siya. At maging matapang kung may, sa bagay, sa hair follicle test pa lang, duwag na no? Kaya nga, patuloy na nananatili yung panawagan na yan na mag-hair follicle drug test ka kung hindi ka drug addict according to your sister. Kung ikaw ay hindi nagdudurog ng droga na napakadelikado sapagkat ikaw, Ginoong Marcos, ay may hawak ng kapangyarihan ng pagkapangulo at ikaw ang pinuno ng gobyerno at estado at nasa kamay mo at sa iyong kapangyarihan ang mga pagkumpas sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police at iba pang mga mahalagang instrumento ng estado at gobyerno. Ganon kahalaga po ang isang matino at may maayos na pag-iisip na presidente sapagkat napakalaki at lawak po ng oportunidad na pwedeng abusuhin
ang kapangyarihan kapag ito ay hindi naging matino. The way, inabuso sa pamamagitan po ng malawakan at sistematiko at organisado na pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan sa loob po ng 3 taon na nakalipas. Yan po ang nasaksihan ng mamamayang Pilipino. Kaya naman po, ang indicator niyan, kahit saan pumunta si Ginoong Marcos, sinusundan po siya ng bangungot na mga kilos protesta na ito. At ang pangatlong punto, dito sa mga kilos protesta sa Canada at nung nakaraang buwan o nakaraang 3 linggo sa Japan, ay indicator din po ito na talagang namumulat na. At naaabot na po ang kamalayan sa sambayanang Pilipino na hindi na nila tinatanggap ang palusot at diskarte ni Ginoong Marcos. Na hindi po siya nasasangkot dito sa mga issue ng iskandalo, the biggest scandal of corruption and plunder, itong flood control projects na umabot nga ng kulang-kulang sa 1.9 trillion pesos. Wala pong naniniwala na hindi siya at ang kanyang pinsan ang nagpasimuno nito. Ang naniniwala na lamang ay ang aninong ulol ni Marcos at ang kanilang mga alipores na mga asong ulol din na mga kawatan at magnanakaw na politiko na lalo na po dyan sa Kongreso. Yan po ang mga naniniwala na lang. Hindi tayo talaga. Hindi tayo sangkot, no? Wala tayo dyan kinalaman. No? Kung may kanta yan na paborito din noon ni late Michael Jackson, no? Kinanta yan ni Shaggy. Ang title niya, It Wasn't Me. It wasn't me. Hindi ako yun. Kaya ang ginamit niyang description, mga kababayan, noong nakaraang taon sa kanyang gimmick sona or State of the Nothing address. State of the Nothing address. Ay, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Tarantado, dapat ang sinabi mo, mahiya naman tayo, mga walang hiya, kasi kasama ka. Yan dapat ang binanggit niya noong State of the Nation address niya, or SONA, na ang ibig sabihin, State of Nothing address. Walang kabuluhan at walang direksyon na uri ng panggobyerno. And dahil po mulat ang taong bayan at kalat na kalat sa buong mundo, itong iskandalo, the biggest scandal of plunder and corruption in the last century sa Pilipinas, talagang in the last century. Siyempre naman, ang tatay ni Marcos Jr. ang estimated lang na ninakaw na mga dinambong na kayamanan sa Pilipinas ay mga $10 billion lang. At it took them almost 20 years, no, kay Marcos Sr. para makapagdambong ng $10 billion. Siyempre, ang value niyan ngayon, malaki na, ang iba nabawi na, pero marami pa hindi nababawi. Kay Marcos Jr., 3 years pa lang siya sa kanyang termino bilang presidente, mga $40 billion na. Matakin. $40 billion ang nawala sa kaban ng bayan. Hindi man lahat napunta sa kanya, karamihan napunta sa kanya at sa kanyang sindikato sa pamilya niya. No? Kasama po ang kanyang pinsan as per revelations made by Ginoong Saldico. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya ayaw niyang matuloy. Hindi lamang ang hair follicle drug test niya, kundi ayaw niya rin matuloy pa ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. So, sa panghuli po, ano ang antas ngayon? Anong level ang inabot ng kilusang masa at ng kilusang oposisyon sa Pilipinas? Lumalawak, lumalakas, subalit kailangan pang paramihin at kailangan po tuloy-tuloy. Hindi pwede na once in every month lang ang mga kilos protesta. Hindi pwedeng ngayon o bukas ay wala na naman at hindi nagkakaroon ng total protest pressure on the government of Marcos. Kailangan po maramdaman niya ang tinatawag na total protest pressure. Kagaya ng nangyayari ngayon, kahit man siya saan man siya mapunta, sa Canada, sa Japan, sa Estados Unidos, sa Europa, ay dapat sinusundan si Marcos Jr. ng bangungot na mga kilos protesta na ito. And it will only become possible
kung tuloy-tuloy din po ang ating pagmumulat, tuloy-tuloy ang ating pagdidiscuss at mga pagsisiwalat kagaya ng ginagawa ni Ka Eric sa channel ko po, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapaliwanag. Hindi tayo napapagod, hindi tayo pwedeng mapagod. At maganda rin po kung mayroong mga international protest actions kagaya ng nangyari sa Japan 3 weeks ago at ngayon naman ay sa Canada. At sapagkat nagkakaroon po ng tinatawag na international projection. And it will also result into international pressure against Marcos na umayos-ayos ka at lalo pa kung malalakas na mga bansa ang pumupuna at nagkakaroon ng political negative impression at magkakaroon din ng political pressure in the process ng pakikipag-ugnayan ni Marcos sa mga bansang ito, malaking bagay yan kagaya ng nangyari sa kanyang tatay na nagkaroon ng international pressure na magsagawa ka na lang ng snap elections, subalit dinaya din ni Marcos Sr. yun, magnanakaw at mandaraya, iisa lang talaga, no? Laban kay Cory Aquino para magkaroon sana ng fresh mandate. Ako nga, gusto ko yun eh. Bakit pa natin antayin ang Senate, bakit pa tayo mag-trial sa Senado? Bakit pa tayo antayin ng 2028 na baka mawala nila sa diskarte ng maniobra si Sara Duterte na hindi na maging kandidato? Ngayon na, mag-snap elections. He can request Congress to have a special session. Kagaya po ng kanyang sinabi na mag-special session para agawin at diktahan ng kapangyarihan sa Senado, ay pwede naman pong magpatawag siya ng special session. I request Congress to pass a special law setting the elections by January of next year o kaya by December of this year, first week ng December, bago magpasko, may bagong Pangulo ang Pilipinas. Depende sa kung ano ang gusto ng mga mamamayan, and I request that the COMELEC right now will resign and we will make a new COMELEC. Yan ang tama kung may bayag at may tamang utak si Marcos. Pero wala siya sa tamang katinoan, hindi niya gagawin yun. Those are ideals. Yan ang dapat gawin, no? Para ipa-impeach niya pa si Sara, talunin na lang natin sa eleksyon. Pwede po magkaroon ng snap elections, lalo na kapag nagpasa ng special law ang Kongreso na yun ang gagawin. I-submit ni Marcos ang sarili niya, tumakbo siya. Si Ontiveros, si Trillanes, si Sara Duterte, let the Filipino decide to have a fresh mandate of a new government. E di kung si Marcos pa rin ang mananalo, then we deserve this country, we deserve this kind of government. Pero dapat wala nang COMELEC dyan, wala si Garcia dyan, wala na po ang mga tirador at sindikato sa COMELEC. Kailangan bago, no? Ang pamamaraan sa pagpapatakbo niyan, hindi na ang mga lumang sindikato na itinuturo na kasabwat ni Marcos sa mga operation sa COMELEC nila ni Romualdez. Mga kababayan, nagpapasalamat po tayo at sumasaludo sa ginawa ng Iglesia ni Cristo, sa ginawa po mismo ng mga kababayan natin sa Japan, sa Canada, kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga uri ng pagkilos ngayon, sapagkat namumulat na at lumalawak na ang naaabot ng kamalayan ng sambayan ng Pilipino, not only in the Philippines but also in abroad. At yan ay malaking bangungot na hinaharap ni Marcos Jr. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtitiwala ninyo sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa inyong pag-like, pag-share at pag-promote ng ating videos. Please don't forget na mag-campaign pa rin ng subscribers, and you can do membership. You can support the Ka Eric Celis channel. Ang minimum yata ngayon sa YouTube para magpa-member, para exclusively na susuportahan nyo po ang channel ni Ka Eric, ay I think 350 pesos per month. Kulang-kulang po yan sa $5 or mga $5 per month ang subscription membership para po sa channel ni Ka Eric. Sa gustong tumulong, you can have also direct line kay Langging sa 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710 Rohilda Celis GCash line. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal,
May God bless everyone. May Allah will be with those to all our brothers na Muslims, brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!